goal natin dito sa live session training na to is pag-usapan yung top 10 common challenges and problems ng mga Pinoy FB advertisers. Kumbaga yung mga nag-a-ads. And maraming nag-a-ads, no? Pero in reality, hindi lahat is profitable dun sa ads nila. Ayan. Maraming nakaka-experience nun, no? Baga, based on my experience na nakita ko na there's no guarantee kapag nag-ads ka is mag-worth yung ad mo. So, kailangan mo siyang matutunan kasi ads is a ongoing skills na dapat ini-enhance mo. Okay? There's no secret. Merong tamang way, tamang structure, paano mo siya gagawin. And kapag willing ka na alamin yon, willing ka mag-adjust, willing ka mag-learn ng new skills, and yun yung magiging advantage mo, no? Sa other advertiser. Yan. Thank you for tuning in sa mga nandyan na. Maraming salamat. Type kung yung location mo. Ayan, magsisimula na tayo. Yan, type mo muna yung location mo. And maya-maya babatiin kita. Okay, so unahin natin yung unang questions, no? So, madalas sinasabi, bakit parang nasusunog yung pera ko sa Facebook ads at walang bumibili? Okay, so isa-isahin natin. Bakit nga ba nasusunog yung pera mo sa FB ads at walang bumibili? And ito yung unang problem na dapat klaro sa'yo. So kapag walang bumibili, yung una dyan merong mali. Yan. Kasi walang bumibili, no sales. Meaning to say, merong mali dun sa ginagawa mo. And ano yung una mong ipifigure out at kailangan malaman kung ano yung mali dun. Ayan. So isa-isahin natin. Yung una na kailangan mong maintindihan, posible na ito yon, okay? Mali yung iyong objective. So number 1, sulat natin dito. Number 1, okay, wrong objective. Objective, ibig sabihin yung campaign na niran mo sa Facebook ads. Sa mga first-timer at kung bago sa inyo yung objective na word on Facebook ads is ito yung gusto nating ipagawa sa Facebook. Gusto natin ng sales, merong sales campaign. Gusto natin ng leads, merong leads campaign. Gusto natin ng traffic, meron traffic campaign papunta dun sa website. Gusto mo ng awareness or engagement, meron dong different type of objective. So, kailangan maging klaro muna sa'yo to bago mo tanungin yung ibang bagay. Kasi kung okay naman yung process mo, okay naman yung sistema mo, pero mali lang yung objective mo, yun yung unang-unang rason bakit nasusunog yung budget mo or walang bumibili dun sa ads mo. So, kailangan klaro sa atin to. Okay? Type 1 kung clear. Ayan. So, number 2. Ito. Ngayon, kapag wrong na yung objective, next na tatanungin mo. Okay? Sabihin natin, walang clear na sales process. Ayan. Walang malinaw, walang klaro na sales process. Okay. Ano ba yung sales process, no? Sa mga bago at first time lang maririnig, yung sales process is hindi ito yung isang bagay lang na sabihin natin, sales process, meron kaming website na nagbebenta, yun yung sales process, no? Sales process is, ito yung, imaginein mo yung may taong nakakita ng ad mo. And ano yung journey na pagdadaanan ng taong yon kapag nakita yung ad mo? Kumbaga yung big picture or journey na pinagdadaanan nila. So, sales process, meaning to say, ito yung, kapag naklik yung ad mo, what's next? Okay? Next question, yung what's next, kapag naklik yung ad mo at napunta siya dun sa, sabihin natin sa website, what's next? Kapag nasa website na siya, what's next? Anong nangyayari? Ano yung journey? Kapag bumili siya, what's next? 'Di ba? Kapag nakabili na siya, natanggap na niya yung product, what's next? So, laging merong what's next. Hindi kasi matatapos.
no? Imagine mo yung mga binili mo, lalo kapag may binibili ka online, talagang hindi siya natatapos sa isa lang. Kapag tinapos mo kaagad, ito yung challenge no, at karamihan ito yung nangyayari. Kapag nagbebenta tayo, kapag nakabenta ka na, that's it. Wala nang ibang kailangang gawin. And malaki yung opportunity na sasayang kapag ganun. And even iPhone or yung Apple company, hindi naman sila naglabas ng iPhone, 'di ba? Naglabas din sila ng mga other accessories, other devices kasi naiintindihan nila yung buong sales process or ecosystem ng Apple na kapag meron ka ng ganitong device, malalock in ka na sa Apple ecosystem. 'Di ba? Hindi ka pwedeng bumili ng Apple Pencil nang wala kang paggagamitan. Hindi ka pwedeng bumili ng AirPods kung hindi mo siya gagamitin. So sales process is, ito yung kabuuang proseso na ginagawa. Kapag wala ka nito, kahit tama ang objective mo, di ba? Wala ring bibili talaga. Kasi nakakat dun pa lang. Okay? Malinaw 'yon? Type number 2 or type sales process dyan sa chat kung gets nyo ano yung ibig sabihin ng sales process. Okay? Ayan. Meron pong sound. Meron po. Ayan. Sa kanina daw walang sound. Sige. Type clear kung meron ng sound. Ayan. Dito sa end ko, okay naman. No audio. Meron pong audio. Ayan. Dinig nyo ako? Ayan. Meron yan. Di ba? Meron. Sales process. Ayan. Sige nga. Go ahead nga. Type yes kung meron ng audio. Ayan. Pasensya na. Ngayon ko lang nakita. Pero kanina meron naman. Kasi I think yung iba lang yung sa FB lang yata. Clear naman po. Sige. So, ano yung next, no? Pag-usapan natin bakit walang bumibili, bakit nasusunog, yung ads mo. Number 3 is about the offer. Ito. Pakita ko sa screen. Ulat ko na. Kapag wala kang magandang offer, kahit na dumaan siya sa proper objective, okay, check. Dumaan siya sa tamang sales process, nandito na siya sa checkout. Kapag yung offer mo ay hindi niya na, or sabi natin, hindi siya na sold out dun sa offer mo, mapuputol dito. So, kailangan lagi yung tatlo na to yung tatanungin mo bago mo patanungin yung ibang bagay. Yes, marami kang pwedeng i-consider pa, pero ito yung pinaka on top na kailangan mong maintindihan. Kapag walang bumibili dun sa Facebook ads mo at nasusunog lang yung pera mo sa Facebook ads, lagi mong tatanungin, tama ba yung objective ko? If yes, check. Tama ba yung sales process ko? Wala bang problema? If yes, check. Yung offer ko ba is irresistible? Yung offer ko ba is kapansin-pansin or makakatulong dun sa mga taong nakakakita? Ngayon, kapag check lahat yan, may sales ka. Yan, dun papasok yung sales. Doon ka lang ngayon magkakaroon ng sales. Kaya, madalas talaga hindi ang FB ads ang problema. Yan, hindi talaga FB ads ang problema. Yes, may mga tamang settings sa FB ads, pag-usapan naman natin yon. Pero madalas ang may problema, no, yung paano natin ginagawa yung proseso after nilang makita yung ad natin. Ayan. Okay, so next natin. Ito marami ditong gumagawa, no, and ako ay experienced din before na ginagawa ko to. So nagbo-boost post ako. Ayan, meron ba ditong nagbo-boost post pa? Pero ine-expect nila kapag nag-boost post sila, merong bibili. Okay? Magkakaroon na ng maraming sales. So reality is, kapag nag-boost post ka, okay? Kapag nag-boost post ka, automatic ng Facebook na yung ads mo is designed for engagement. Okay? Engagement base po yan, ang boost post. Doon siya nakadesign. Kaya nga, maraming natutuwa sa boost post. Kasi pag nag-boost post ka, ang daming likes, ang daming comment, ang daming shares. Kumpara doon sa ads manager na ginawa mo,
kukunti lang ang engagement. Pero itong reality kasi, hindi siya optimize. Ayan. For buyers. Pasensya na yung sulat na. Basahin nyo na lang. Hindi siya optimized for buyers kapag boost post. Di ba? And number 2, kapag boost post ang ginagamit mo, wala yung tinatawag na walang purchase signal. Okay? Signal na pinapakita mo dun sa algorithm. Ibig sabihin, no, pixel, no, event tracking. Medyo advanced na yon kasi sa Ads Manager meron tinatawag na pixel, events optimization, and so on. Boost post is walang ganun. And kahit mag-boost post ka pa, boost post ang objective mo, lagyan mo yan ng website, di ba? Hindi rin magko-convert yung tinatawag na funnel mo or website. Okay? Kumbaga, hindi mag-work yung funnel and website mo kapag boost post objective ang ginamit mo. Boost post campaign. Okay? So, anong gagawin mo? Di ba? Boost post is good. Ito, boost post is good kung gusto mo ng engagement. Gusto mo ng maraming likes dun sa ano mo. Tapos, siguro, ikaw yun na yung mag-engage sa kanila. Pero, kung gusto mo talaga ng purchasing power ng mga taong is, no, mamaya pag-usapan natin. Okay, hindi boost post ang pinaka-best objective. Okay. Yan. Sige. Meron naman. Wala ba? Ayusin ko lang, ha? Okay. Meron naman. Nawawala daw ang sound ni Coach J. Meron po. Ayan. Meron. Okay? So, type 1 kung clear para makapag-proceed tayo. 1. Yan. Hey. Sige, monitor natin dito. Ayan. Okay, every time nagsusulat, nawawala. Meron na. Hindi na ako magsusulat. Pero let's try, no? I-ano ko na, i-mute ko na yung... Sige, let me check, ha? Type 1. Go. Okay, sige. Proceed na tayo. So, ito yung pakiramdam ng mga nag-a-ads, especially yung mga advertiser na umaasa sa targeting. Ayan. Wala ba? Meron. Sige, ayusin muna natin. Bago tayo mag-proceed, ayusin muna natin yung audio. Mic check. Yan, okay na? Pasensya na, parang first time ko na-experience to yung audio nawawala, no? Okay naman ang ating internet. Sige, pag nag-whiteboard nawawala. Sige, hindi na ako mag-share kung okay lang, no? Explain ko na lang sa inyo and explain ko ng malinaw sa inyo, no? Yung pinag-uusapan natin. So, doon tayo sa number 3 na common problem and challenge ng mga FB advertisers. So, pakiramdam nila kapag nag-a-ad sila is tumataya sila sa loto. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag nag-a-ads tayo, random interest yung nilalagay natin dun sa tinatawag na demographics, no? Yung target audience na tinatawag. So, merong proper structure na dapat mong tandaan as long as na available yung mga mga options na to, ito dapat yung pipiliin mo.
Okay? For example, ang ang target mo is para sa mga parents. So ano yung ita-target mo? All parents. Ayan. Kung ang target mo is mga taong bumibili, okay? Try mo i-target yung mga engaged shoppers. Okay? So, dapat hindi siya yung basta-basta lagay ka lang ng interest. Powerful ang interest, no? Basta alam mo kung paano mo siya gagamitin. Yan yung napansin ko. Okay. And pangalawa, hindi rin klaro sa kanila kung sino yung tina-target nila kaya nanghuhula na lang talaga sila dun sa interest na nilalagay nila. Yan, hula-hula lang. Ayan. So dapat bago ka mag-run ng ads, malinaw sa'yo sino ba yung target audience mo. Okay? Pangatlo, hindi ring structure yung testing nila. So, ang ibig sabihin, kapag hindi structure ang testing mo, siguro dito na lang, papakita ko sa inyo. Gagawan ko ng paraan. Kapag hindi structure, ganito yan. Yan, gagawa natin ng paraan. Yun. Kita ba? Kita. Yan. So, dodrawing ko muna. Or, di kasi makapag-share screen, no? So, kapag sa ads mo, meron tinatawag na one objective, one ad set, and one ad set. So, nakita nyo yung tatlong line? 1, 1, 1. Ayan, 1, 1, 1. Okay. Saan ginagamit yung 1, 1, 1? Structure campaign. Okay? Pwede mo siyang gamitin sa testing, pwede mo siyang gamitin for scaling. Ngayon, kung limited ang creative mo, ang pinaka-best is 111. Kapag limited ang creative mo kasi wala ka ng other options, no? Pero yung 111 is sobrang powerful din kapag winning yung creative mo. Meaning to say, one objective, this one ad set, and one creative. So, anong nangyayari? Lahat ng resources or budget mo is ibubuhos niya doon sa isang creative. Hindi na kailangang mag-aral pa. So, yun yung difference ng mga sabihin nating experienced advertisers sa mga nagsisimula. Kasi, yung mga experienced advertisers, alam nila kapag winning na, doon nila kino-convert yun into 1-1-1 campaign. Sa simula, 1-1-3, 1-1-5. Yun yung mga nagtetest. Pero still, kahit experienced advertisers na yan, dumadaan pa rin yan sa testing. Kaya meron silang 1-1-1 structure campaign, nahanap na nila yung pinaka-best performing na ad. Kaya, nag-go all in sila dun sa 1-1-1. And anong mangyayari kapag 1-1-1 yung creative mo? Okay? Common na pwedeng mangyari dun is magkakaroon ng ad fatigue kasi iisa lang yung creative mo. Pero bago mangyari yon, 'di ba? Sobrang ROI ka na dun sa ads mo kasi winning. Ayan. So, pag-usapan din natin mamaya yung bagong update, no? Explain ko sa inyo paano kayo makaka-adapt dun. Okay? So, eto na yon, yung number 4, no? So, bakit maraming bumagsak na mga advertisers or nagbagsakan yung performance nila after ng FB ads updates? Ganito kasi nangyari. Nag-iba na yung AI delivery or yung tinatawag na delivery system ng Facebook. Iba na dati. Diba? Dati, ang delivery signal ng Facebook is kapag nailagay mo yung tamang optimization settings, nalagay mo yung tamang budget, nailagay mo yung tamang targeting, kumbaga winner ka, panalo ka. So ngayon, Meta now favors sa creative signal. Ano yung creative signal? Ibig sabihin, dun sa creative mo, ayan, good evening sa lahat, dun sa creative mo, kapag saktong-sakto yung creative mo dun sa mga tamang tao, yun na yung signal. Example, yung ad mo ba is para sa mga freelancer? Paano mo magagawa na mabigyan ng signal yung ad mo na para sa mga freelancers? Meron tinatawag na ad optimization, okay? So ad relevance score din tawag din. Para gets mo ads relevance score. Okay? Number 1,
Kapag na-call out mo sino yung target audience ng ad mo, +1 ka. Number 2, kapag nag-engage yung mga right people dun sa ads mo, +1 ka ulit. Okay? Ngayon, ipapakita na yan sa mga taong similar dun sa mga tina-target mo. Ganun yun. Pero kung wala dun, hindi mo na call out, hindi nag-engage yung mga tamang tao, ayun, hindi makakarating sa tinatawag na ads performance score. Yan. Kaya kailangan, paano mo yung gagawin? Okay? Yan, sinabi ko na sa inyo kanina. Kung ang target audience mo is freelancer, sabihin mo sa ads is para to sa mga freelancers. If you're a freelancers, working from home and struggle ka about sa ganitong skills, this ad is for you. Okay? Kung ang ad mo naman is para sa mga taong naghahanap ng side hustle business, sabihin mo, kung isa kang employee or an OFW or working mom na nasa bahay lang and naghahanap pa ng side hustle, this video is for you. So, lagi mong sasabihin para kanino yung video na yun. Kung target mo naman para sa mga business owners ka ba? If you're a business owners, stop. Please watch this video. Then, proceed doon sa pinaka-value. Kaya yung laman ng ad mo. So, hindi pwedeng hook lang. Hindi pwedeng call out lang. Kasi pag call out lang, hook lang, napa-stop mo lang sila. Which is maganda yon. Nagawa mo yung unang parte ng ad mo na dapat. Pero kapag hindi mo na sila napa-stay dun sa ad mo, wala rin. Hindi rin mag-optimize yung ads mo. 3 seconds view lang ang mangyayari. Walang 10 seconds, wala nang next na. So yon. Nag-iba yung delivery ng Facebook. Meta now favors yung creative signal. And yung mga old strategy na ginagawa natin is some yes, it works, pero hindi siya complicated naman. Kaya kasi sabi ko sa inyo kanina, you can start on 1-1-1. One objective, one ad set, then one winning ad. Kapag meron ka ng one winning ad, launch your ads. Pero kung gusto mong mag-test, 1-1-3. Yan, para masundan nyo, ano ba yung 1? One objective. Ano ba yung 1? One ad set. Ano ba yung 3? 3 creative or variations ng ads mo. Pinakamabilis, 1-1-3. You can add more. Pwede mo gawin 5, 10, 30, and so on. Okay, so next, pag-usapan natin, sure ka ba dun sa mga tina-target mo? Or basta na ilagay mo lang yung age, okay na? So sa Facebook ads, meron tinatawag na, baka hindi nyo pa to na-explore, no? Or pwede nyo explore later on or kung na-try nyo na to. You can explore and try yung tinatawag na narrow down. Yan, narrow. Ibig sabihin, lagay ka ng interest, narrow down dun sa next interest. Example, narrow, interest is money. Ang daming or interest investment. Ang laki ng audience nan. Click mo yung narrow, define further ang tawag doon kapag sa ads manager. Then lalabas yung same settings ng audience ng interest. Type mo yung interest. Instead na i-type mo yung investment, lagay mo na kung para saan yung target mo. Example, nag-offer ka ng real estate. Lagay mo na doon yung target audience para dun sa mga real estate. Sa from investment, targetin mo yung mga banks, targetin mo yung mga books. Ayan, targetin mo yung mga specific interest na para dun sa target mo. Hindi mo idadagdag, i-define further mo. Okay? So, merong ganung options. Explore nyo. Right? So, next is yung generic message. Ayan. Kapag generic yung message mo dun sa ad is generic results. Or, generic results lang din yung makukuha mo. Kaya nga, dapat you invest on messaging pagdating sa ads. Okay? Improve mo yung paano mo ginagawa yung ads mo. Diba? Tinutulungan ka ng Facebook, minamaximize mo yung tamang targeting options, then ginagamitan mo pa siya ng tamang objective at tamang messaging. Diba?
So doon, maiiba ka sa mga other advertiser. Kaya napansin mo yung mga competitor mo, sobrang engaging ng ads. Pinag-isipan nila yon. Nag-invest sila ng time para maging maganda yung creative nila. So ikaw, ganun din. You invest time, money, and resources sa pag-create ng magandang creative. Okay? So hindi lang sa pag-set up ng ads. Alright? So ayun. Tapos yung tinatawag na mismatch. Okay? Hindi align yung creative mo sa target audience. Mismatch yung message doon sa target. Medyo similar doon sa mga unang kong nasabi sa'yo, pero kapag hindi kasi napipinpoint ng message mo yung mga target audience mo, di ba? Hindi ka rin matutulungan ni Facebook. Kailangan message to target match. Lagi mong tatandaan, yung ads ko ba na to is sakto doon sa audience ko. If hindi, wag mo nang i-run. Ayan, wag mo nang i-run kasi magsusunog ka lang ng budget. Magte-testing ka lang. Then, babantayan mo ilang araw, ulit ka ulit. So, bago ko mag-run, kailangan malinaw na sa iyon na yung ad mo, kapag nabasa mo, nakita mo, is sakto ba to dun sa tina-target ko. So, merong isang website. Let me try kung kaya kong ma-share screen, no, kung hindi mag-mute yung mic ko. So, pwede nyong puntahan to. Ayan. Ayan, ito, makakatulong to. Swife.co. So, isi-share ko and please, let me know dyan sa chat kung mawawala yung audio, no? So, let me share. Ayan, sorry. Meron na. I believe meron na. Okay. Alam ko na. Meron na. Ayan, sige. So, sure na ako dito. So, dito sa website nyo, hindi ko pala na-click yung mic kapag nag-share screen ako. So, dito sa swife.co, ano to, reverse engineer marketing and copywriting inspiration. Hindi to AI lang or chat GPT. Kumbaga, inspiration. So, kung mapapansin nyo dito, yung mga ads na nandito is, ito. Sample tayo. Ito, maganda to. Dental clinic. Calling all 3-year-olds. Okay? Pinapanawagan lahat ng may edad 3. So, sino yung makakakita nito? Hindi yung mga batang may edad 3, kundi yung mga parents na merong anak na edad 3. So, sa Facebook, meron pong targeting na pwede mong i-target kung ang anak mo is 3 years old na, 4 years old, 5 years old. Less than 1 year old pa lang. 1 year old, pwede yun. Merong ganun si Facebook. Explore nyo na lang. So, dito, calling out, tapos pinapakita, sino to? Sino yung specific target audience na yun. Dito kasi, yung customer is hindi naman talaga yung mga bata. Yun yung kailangan sa activity. Pero, kailangan mo itong maipakita dun sa mga parents na merong 3-year-old na anak, na babae. Ito. Kaya sa picture, babae. Pero kung lalaki, lagay mo lalaki yung So, ganun. Message to target match. Okay? Ayan. So, meron ng sige. So, yung link is wife.co. Ayan. Dami pa dito. Makikita nyo dito, you can, all niches. So, you can explore blogging, business opportunity, celebrity. Ayan. So, copywriting, resources and inspiration. Okay. And I hope makatulong yon sa inyo. So, next natin is, ito na. Ito maganda to. Kung may data ka na sa Facebook ads,
hindi ka naaasa sa tinatawag na hope marketing. So ano ba yung hope marketing? Yung nagpe-pray ka, na umaasa ka lang nang wala kang ginagawa. Yun. Kumbaga, pray ka ng pray pero wala ka namang action na ginagawa. Yun. So, kailangan mong sabayan ng action. So, number 1 is kapag wala kang conversion tracking sa Facebook ads mo. Ibig sabihin, conversion tracking is number 1, ito. Share ko. Conversion tracking. Sige, ano ba yung conversion tracking? Maraming conversion tracking, pero pinaka number 1 conversion tracking sa Facebook ads na dapat meron ka is yung tinatawag na, okay? Ayun. So, yung tinatawag na pixel. Kapag wala kang pixel, no pixel. Okay, ads ka lang ng ads, wala kang nakukuhang data on Facebook. May nag-click ng ad mo, hindi mo na-save kung anong website yung na-click ng specific ad mo na yun. So, sayang. No pixels. Number 2. Okay? Yung ad mo is optimized for clicks. Not purchase. Meron kasi sa Facebook na optimize per landing page view, optimize per clicks, and wag mo nang i-edit yun. Lagi mo siyang i-optimize for conversions. Okay? Or yung purchase yun, ibig sabihin na optimize for conversions. Pero meron din tinatawag na optimize for value conversions. So magkaiba yun. Saan mo gagamitin yung optimize for conversions? Kung gusto mo ng maraming benta at mababa lang ang binebenta mo, pwede yon. Pero kung medyo mataas na nang ino-offer mo, better to optimize, kung mga high ticket, better to optimize your campaign through value conversions. Okay? Ibig sabihin na optimize na sa mga taong may pambayad. Doon niya i-optimize at doon niya ipapakita yung ad mo sa mga taong most likely may capability na magbayad. Kasi alam ni Facebook kapag nag-invest ka o nag-transact ka on Facebook, alam niya yung tinatawag na order value mo. Kumbaga yung na-spend mo sa Facebook, yung nag-transact ka, bumili ka online, na-click mo. Alam kasi ni Facebook yun may mga pixel yan Kumbaga, yes, yung pixel, may control ka. Sa'yo yun. Pero si Facebook kasi sa lahat ng pixel, meron ko siyang control nun sa lahat ng advertisers. So, nagagamit niya yung data na yun para ma-segment yung mga taong bumibili talaga ng mahal. Also, pwede mo ring i-optimize yung targeting mo sa mga taong prepared nila yung mga high-value goods. Yun, sobrang effective nun. Kapag mga property yung binebenta mo or yung mga high ticket worth 100K pataas, pwede mong gamitin yung strategy na yun. Prepared people who prepared high value goods in the Philippines or in the specific country. Okay? Ayan. I hope nakatulong to. Ayan. Thank you, M, for chatting yung swipe.co. Ayan. Okay. Ito yung pangatlo. Nag-ads ka nga, kahit na sabihin natin may pixel ka, kahit na optimize pa yan for purchase, sabihin natin may pixel ka na. Pero kapag yung consistency ng pasok ng volume or signal dun sa ads mo, kumbaga yung pasok ng data, ng clicks, ng sales dun sa ads mo is na-stop siya ng matagal, hindi na nag-optimize yung ads mo. Kumbaga, panibagong relearning process naman yun. Kumbaga, na-expire yung optimization. Hindi siya yung pag nag-optimize na, iyon na yun. Matalino si Facebook. Kailangan mong i-re-optimize ulit yung ad mo. Kaya merong Facebook advertisement kasi gusto ng Meta na tuloy-tuloy na mag-spend yung mga advertisers. Yes, kikita yung Meta platform, pero dahil optimize yung ads mo, win-win, kumikita ka rin. So, hindi siya pwedeng sa'yo lang. Hindi rin pwedeng kay Meta. Madalas kay Meta lang. Kasi hindi natin nagagawa ng tama yung ads.
Kasi wala talagang talo si Meta. Mag-invest ka ng ads, nag-spend ka ng 1K, may bumili man or hindi talo si Meta dun. Okay? Ikaw ang talo kapag hindi mo siya inoptimize. Okay. So, yon. Next natin. Bakit kaya kahit tama naman yung targeting mo, hindi pa rin nag-convert? Ayan, nadaanan naman natin to kanina. Pero, balikan natin. Bigyan kita ng percentage. Creative is 80%. Kapag maganda yung creative mo, yung 80% chances na may pumansin dun sa ads mo is nakasalalay dun sa creative mo. Kumbaga yung performance, optimization ng ads mo, sa una is nandun talaga sa upfront. Yung nakikita, napapanood, yung kiniklik ng mga nakakakita. So, paano mo gagawin na umabot sa 80% yung creative mo? Okay? Hooks. Ayan. Kailangan mo ng hooks. Hindi lang basta-basta hook. Hook is yung magsasabi na huminto ka para sa yung ad na to. Okay? Meron na ba kayong nakita na ads na sinabi, this is an ad? Di ba? Yung mga marketer sa US, nakikita ko ganun. Lalo na kapag mga digital marketer sa US, then meron silang ino-offer na something, na digital marketing program and so on. So sabihin nila, this is an ad. Okay? If you are, ganito, watch this video. Pwede rin naman yun. Kahit hindi mo na sabihin this is an ad. Baka dami nang gumamit, no? Pero effective yun. So, hook is yung magpapa-stop sa kanila. Bakit ba nila kailangang panoorin or tapusin yung ad mo? Ang goal, 3 to 5. Mahaba na yung 5 seconds, pero okay lang naman. Kahit 5 seconds yung hook mo, basta, ma-maintain, no? 3 to 5 seconds, makuha mo yung attention nila, mag-stop sila sa ads mo. And then, number 3, after ng hooks, is yung tinatawag na value. Okay? Kumbaga yung tinatawag na, yung laman ng ad, yung pinaka-meat. Sa akin, mas gusto ko yung pinaka-story ng ad mo. Pwede mo siyang sabihin na value, pwede mo rin siyang sabihin ano ba yung story dun sa ads mo. Kapag yung ad mo is story-based, di ba napansin mo, ang daming engagement, daming nakaka-relate. Kapag yung ad mo is may value, ang daming nag-i-inquire. Kasi valuable. Okay? May pumapansin dun sa ads mo. So, yun yung kailangan nating tandaan na kahit tama yung targeting mo, kapag wala kang magandang creative, wala kang proper hooks, walang value yung ad mo, stop pa rin. Masasayang pa rin yung budget mo. Kahit sinunod mo lahat yung unang tips ko sa'yo na nilagay mo na yung targeting na saktong-sakto dun sa audience mo. Alright. Thank you very much. Are you learning? Can you please type learning dyan sa chat? Kung may natututunan ba? Kung wala, pwede na tayo mag-end. Ayan, yan. Type learning. Sige, last 3 common questions. Ayun. Meron ka namang hook. Sabihin natin, nakukuha mo naman yung attention ng mga taong nakakakita ng ads mo. Ayan. Kumbaga napapa-stop mo sila. Pero, hindi na sila nagko-continue. Hanggang hook ka na lang. So, ang nangyayari, nakalimutan mo yung essence ng hook. Okay? Ang naging dating is naging click bait. Ito yung ating kailangang bantayan. Don't use clickbait on Facebook ads. Number 1, sa terms and policy ng Facebook, not allowed to use any form of clickbait on advertising. Pero yung proper hook is pwede. Pero bakit iba ginagamit pa rin? Gusto nila. Okay lang naman yun kasi gusto nila. Pero sa terms and policy ng Facebook is bawal yung clickbait. Example,
hindi naman siya related dun sa ino-offer mo, gusto lang mapansin yung ad mo, ginawa mo pa rin. Kumbaga, ininterrupt mo pa rin sila kahit hindi naman para sa kanila yung i-offer mo. Okay? Yun yung nangyayari. Ino-convert nila sa clickbait. Okay? So, tapos, dun sa tinatawag na, kanina na-share ko sa inyo yung value, kumbaga yung laman. Pero para mas maging effective yung ad mo, okay? Try mo itong pain. Problem yan base. Okay? Opener. After ng hook, okay? Pag-usapan mo yung pain. Ano ba yung nararamdaman nila? Ano yung problem na na-experience nila? And yun yung magbubukas, okay, ng pintuan para mag-continue sila dun sa ad mo. Ayan, meron ka ng proper hook. In-open up mo na rin ano ba yung current situation na nahihirapan sila or saan sila struggle. Ayan. So, nasa ano na makaka-continue sila dun sa ads mo. Okay? So, dapat meron yun. And number 3, you can add a curiosity trigger. Okay? So, ano ba yung curiosity? Curiosity is, ito yung ad na tinatawag na masasabi mong kailangan mong i-click yung next kasi kailangan mo siyang matapos. Parang ganun. May mga ganung ad na nakita nyo sa Netflix. Bago mag-end yung Netflix, laging merong curiosity. Paano may spelling ng curiosity? Ayan. Gumagawa sila ng curiosity trigger bago mag-end yung episode ng Netflix sa pinakadulo. Para i-click mo yung next episode, then mag-stay ka sa Netflix. Kapag nagawa mo to dun sa ads mo, yung meron kang curiosity trigger para i-continue at i-click yung ad mo kung saan mo man siya gustong i-lead, sobrang powerful ng ad mo. Kasi bukod sa nahook mo, na panood lahat ng video, kung 1-minute video yan, kinonsume niya lahat, tinapos niya talaga yung 1 minute, tapos nag-click siya ng learn more, CTA, pasok siya dun sa sales process mo. Ayun. Ibig sabihin, nagagawa mo lahat to. Okay? May proper hook ka. Ayan. Don't use clickbait. Use hook. Pain, problem-based opener, and curiosity trigger para i-click yung call to action. Okay? Ay, malinaw naman. Malinaw? Okay, good. So next, napag-usapan natin. Pag-usapan naman natin is, nag-scale ka naman, okay? Nag-scale ka ng budget mo kahit hindi pa stable yung tinatawag na conversions. Ibig sabihin, yung mga taong bumibili dun sa ads mo, hindi pa stable, tapos excited ka ng mag-scale. Anong mangyayari? Okay? Ang mangyayari yan is hindi ka sure. Okay? Hindi ka sure sa pwedeng kalabasan ng ad. Kasi nag-scale ka kahit hindi pa stable yung conversions. Hope marketing din yun. Nag-risk ka. Pero kung mag-scale ka man, kailangan malinaw na sa'yo yung tinatawag na data. Okay? Hindi na yan emotional scaling. Kumbaga, tawag doon is back up by numbers scaling. Kumbaga, numbers don't lie. Okay? Hindi ka nagde-decide, hindi ka nag-scale based on emotion. You decide based on the data and numbers. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? Tapos yung rule, dapat magsiset ka ng rule. Tuwing kailan ka mag-stop and tuwing kailan ka dapat mag-scale ng ad mo. Kapag meron kang sinet na rule, mag-scale ako kapag na-reach ko na yung ganitong sales, scale na ako. Kapag hindi nagpe-perform yung ads ko at ito na yung nangyayari, meron akong i-update, meron akong change na babaguhin. Okay? Tapos, yung iba naman nag-i-scale, scale to the moon. Okay naman yun sa may malalaking pera at may talagang malaking advertising budget, yung scale to the moon. Pero kapag ganun yung process mo, madalas kapag
ganun lagi ang ginagawa mo, masusunog yung budget mo. Kasi unstable yung ad mo, may ilang purchase lang, nag-hope ka na ganun din yung mangyayari, nag-scale to the moon ka 100%, dinoble mo yung 5K mo, ginawa mo 10K, yung 10K mo, ginawa mo 20K kaagad, binigla mo yung Facebook ads. Scale to the moon yun. Pero si Facebook kasi matalino din. Alam niya, no? Alam niya kapag iti-take advantage mo si Facebook. And yung design yung Facebook na gradual yung process, hindi biglaan. Kasi sa advertising, like sa TV, sa radio, kaya mong i-scale kung gaano karami yung oras na i-air nila yung commercial mo or yung ad mo. Yun, scalable yun. Pero sa Facebook ads kasi, merong sistema na sinusunod. Kumaga, don't scale ng bigla, but scale gradually. Wala kang isa-set na percentage. You can set 10, 20, 30, 40. It's up to you. But don't scale ng bigla. Okay? Okay, so ito. Kailangan maintindihan natin na kahit marunong kang magbasa ng metrics, kahit alam mo yung tinatawag na CTR, alam mo yung CPA, yung cost per acquisition, pero hindi mo alam yung pinaka-overall profitability ng business mo, malulugi ka pa rin. Don't rely yung magiging success ng ads mo sa taas ng CTR or sa baba ng cost per acquisition. Okay? Isama mo yung mga ibang numbers. Okay? Yung COGS mo, business expense, marketing expense, lahat. Isama mo yun. And mag-set ka ng benchmark. Kapag healthy na yung numbers ng campaign nyo, ng ads nyo, overall, doon kayo ngayon mag-scale or magdadagdag ng budget. Kapag unhealthy, sabi nating sakto lang, okay? Sige, maintain lang natin. Benchmark ang tawag doon. Nagsiset ka ngayon ng benchmark, hindi lang metrics. Okay? CTR is good. Sa mga hindi nakakalam, CTR is, ito yung nagsasabi na gaano ka-effective yung ad mo. Kapag marami nagkiklik, tataas ang CTR. Kapag maraming nagkiklik, mataas ang CTR, pwedeng maraming bumili. Bababa ngayon yung cost per acquisition at tataas yung ROAS. Okay? Pero kahit sa e-com kasi ganun eh. I tried e-com. Mga 2 years din siguro yun. Bago yung pandemic and during the pandemic, nag-e-com ako. Pag titingnan mo sa advertiser, ang taas ng ROAS, ang baba ng cost per acquisition. Pero dun lang yun. Okay? Hindi ko sinasabi na lahat is kapag mataas yung ROAS is profitable ka na. Kasi kahit mataas na yung ROAS mo, mababa yung cost per acquisition mo. May mga purchase kasi, especially sa Philippines, no, na nasanay yung tao sa tinatawag na cash on delivery. So meaning, sa cash on delivery, hindi pa siya talaga real purchase. Chances, ang taas. Like sa RTS rate ngayon dito sa Philippines, no? May mga nakakausap ako sa mga e-com community, nasa around 20 to 30% ang ano nila, RTS rate. Minsan may umabot pa ng 50, no? So, kumbaga, kahit 10 ang ROAS mo, in reality, 5 lang yun kung 50% ang RTS mo. So, yun. Kaya kailangan, meron kang benchmark system na in actual mo talaga nakikita yung mga nadi-deliver. Okay? Ayan. So, I hope na meron kayong nakuhang value and nakuhang tips dito sa short live natin, and magamit nyo siya when to run, when to scale, and when to stop yung ads nyo. Okay? So, kung meron kayong questions, sasagutin natin yung mga questions kanina na balikan na lang natin, no? So, sige. Ayan. Sa mga hindi na-gets, panuorin mo ulit. Medyo advanced yung pinag-uusapan natin. Yes, okay, may mga tips ako about basic Facebook ads sa mga ibang topic ko. Pero gusto ko kasi na tulungan din yung mga may experience na, kumbaga, currently running ads. Nagra-run sila ng ads pero struggle, and ano yung gagawin. Yun yung audience na gusto kong i-help dito sa video na to.
So kung ikaw yon, please stay. Okay, so ayun, yung question dito, I think okay naman. Ginagawa namin kapag international drastic scaling, 12 midnight, tapos ayun, drastic scaling. For sure, malaki yung budget ng company. Sa pag-edit mo ng video sa pang-ads, lalagay mo ba yung overlay or kukuha sa CapCut or Canva? Okay. Overlay, pwedeng yung mga overlay, yung mga text. Yes, maganda yun. Gawin mo yun. Pwede yun sa CapCut or any editor naman. Pinakamabilis is Canva. Create ka muna sa Canva ng overlay, tapos ilagay mo yun sa editor mo sa CapCut para hindi mo na i-edit sa CapCut. Kasi pag picture, static na yon, papatungan mo na lang ng video yon. So naka-overlay na ngayon yung headline, naka-overlay na ngayon sa baba yung CTA. Okay? How about kapag nag-run ng CBO? Ayan, pwede po ba ng meta purchase? Oo naman. Doon siya design. Campaign budget optimization. Kahit engagement, no? Kahit anong campaign, pwede naman CBO. Ayan. Mas maganda kapag CBO, tapos naka-sales campaign ka. Then meta purchase. Marami po akong natutunan. Kung marami kang natutunan, please like, share this video. So, thank you very much for watching, and I hope na nakapag-add ako ng value kung nakatulong ito. Don't forget to follow me sa YouTube, subscribe, and kung may mga questions ka, you can engage and comment dun sa mga content ko, and sabihin mo lang saan ka struggle para ayun, mababasa ko yun. Okay? Dun sa mga content ko, nire-review ko yung mga comment nyo, and yun yung mga content, and dun nakabase yung mga topic na pinag-uusapan natin. Alright? So maraming salamat. Thank you for watching, and God bless. Ayan. Alright, good night. Bye-bye.